Buti ka pa kay PRRD, diretso sa taong ayuda, via smart pera padala, kahit tambaluslos. Wala kami nakuha kahit isa. Kaya po ganun yun, magtaka kayo. Kung kay PRRD, nakakuha kayo ng 2 beses na ayuda at wala kayo natanggap na ayuda ngayon, bakit? Diba? Mas malaki yung budget ngayon. Doble. Tambi, 100% tumaas ang ratings. Correct. 100% tumaas ang rating ni Tambi dahil dati siyang 0.5. Ngayon, 1% na. Tama yun nangyayari dito sa amin. Iba-iba ang nabibigyan ng ayuda. Marami rin di nasali. Natuloy na ba sinampahan ng kaso si Trillanes? Huwag po kayo mainip. Sasampahan na po. Road project ni Tamba sa Tacloban worth 3.2 billion. Sa 3.2 kilometers, matinding kurakot talaga itong BBM. Ha? 1 billion per kilometer? Hindi. Shoutout Boss Buds from Sunny Boy, Edmonton, Alberta, Canada. 13K nakuha ko nung pandemic. Ngayon, wala kahit piso. Kayo na po magpapatunay. Dapat kung 13K nakuha mo ng pandemic, dapat makuha mo ngayon 26K. Kasi na-doble. Di ba? Kung may ayuda, Sir Buds, na sinasabi saan yan pinamigay at kailan at magkano bawat inayudahan. Aba, yan nga ang gusto nating itanong sa kanila. Kaya siya dapat ang nagpapaliwanag, hindi tayo. Pumapayag kasi itong press natin eh. Kung ano sabihin ni Tamba, yun ang nilalabas nila. Kaya ang nakalabas sa press natin, may dapat ipaliwanag si BP Sara. Confidential pa, di papaliwanag mo. Utot nyo. Kaya nga confidential eh. Alam po natin yan. Pero ito, Sir Buds, kaumay na nangyari dyan sa Pinas. Kailan po mag-people power? Ayan, ang problema natin pare-pareho. Marami pong may gusto. Huwag kayong mainip. Ang tunay na people power sa 2025, bumoto kayo. Karamihan sa politicians ngayon, mga negosyo na rin, construction, supply o hardware para sa mga project nila. Kita nyo, wala nang kawala, di ba? Dati namomorsyento lang. Dati namomorsyento lang sa kontraktor. Ngayon, mga kontraktor na rin. Magkano ang naiayuda? Magkano na ibulsa? Sina Abante at Fernandez, kakasuhan din kaya sa subordination of forgery? Subornation of forgery? Hindi naman po. Wala naman po sinabing yan. Thank you po naman. Thank you naman at sasampahan talaga si Trillanes. Totoo po yan kasi yun lang sinabi sa sampahan eh. Nung sinabi po ni Pangulong Duterte na sasampahan niya sila Abalos, yan po. Totoo na dahil nagpa-presko na si Abalos eh. Dito sa amin sa Bulacau, Talisay, namigay pero taga-barangay lang yung binigyan. Dapat res vacancy Castro sa ginawa kay Attorney Lopez. Kami ni Sir Buds, wala ni 5 centimos. Correct. Nung pandemic, nakakuha yung mga tao up to 16K kada pamilya. Ngayon, asan na yung ayuda na pinamimigay ni Tambi? Yan, kaya kakulelat eh. Panay-cut ko nga nangyari. PRRD ayuda makuha namin 8K plus 6K plus 3 shots of vaccine. Contact tracer na mo. Tambi. Ayan, yung party list ni Diwata, mga kasama niya, contractor pala. At may naging kontrata sa DPWH. Kaya po kung ititrace nyo yung mga yan, yung mga young guns, yung mga matatapang dyan, yung party list nga ni Diwata, yan, walang pondo yung big project ni PRRD dati, tinigil na. Opo, zero po. Mindanao Railways, etc. Zero. Akala ba natin na itutuloy? Wala na pong tinuloy. Sayang. Kabwisit nung mapanood ko yung 2 coups, Tambi at ko.
Nangako naman ng 1.2 billion para daw sa flood control sa Bicol. Kita nyo po, no? Binaha ng mga taga Bicol. Nakaisip po sila ng bagong proyekto. Yung mga Bicol River Basin naman. Hindi nyo pa nga po napapaliwanag sa amin nasa napunta yung mga original na 5,500 flood control projects. Ngayon, may river basin na naman kayo. Tuwan-tuwa lang yung mga tao eh. May panawagan si Kati Binag sa EDSA today at 5 p.m. Lumusob si BP Sara sa Congress, Miss Butterfly. Paramdam ka naman, ayuda. Gandang hapon po, Kuya Hos. 75th Battalion, mag-countercharge na kay Castro. Saan na yung ayuda ni Tambi? Wala kami natanggap. Yan, pinatayan. Nga daw po ng kuryente at tubig kagabi si BP Inday. Grabe talaga tong si Tamba. Pangkabuhayan ipamigay nila. Wala naman po ako nabalitaan na ganyan galing kay BP Sara. At wag pagkatamaran. Kaya po walang mangyayari dyan sa ayuda. Totoo po. Yung formula po ni Marcos at ni Duterte magkaiba. Ang focus ni Duterte, build. Infrastructure. Ang focus po ni Marcos, hindi natin alam kung utak niya talaga yan o utak na ni Tamba yan. Ang focus nila ay, yan nga po, ayuda. Wala pong umunlad na bansa sa ayuda. Pero lahat po ng bansang maunlad namuhunan sa infrastructure. Accounted ba ng COA ang mga ayuda? Investigahan sana yan. COA, ang tindi nyo. Pinamigay ninyo, pinamudmud ninyo yung confidential fund. Yung mga ayuda sana, gusto rin naming malaman next year. Kung saan nila pinamigay yan, sino nabigyan. Baka meron sa mga barangay nitong mga to, hindi sila nakakuha. I'm happy to watch your vlog. Visit yung Quadcom. Just wasting money. Hindi na marunong plano para sa Pilipino. Boss, panalo Gilas kagabi laban sa New Zealand. Opo, nag-live ako eh. Ang sarap eh. Hayaan mo na idol, pag mawala sila sa posisyon, ikukulong natin si Tambaloslos para ipaliwanag niya na kulimbat na pera. Solid Duterte pa rin kami. Focus ni Bangag, bakaw-nakaw. Bad si Netanyahu, may warrant na sa ICC pero baliwala lang. May mga warrant nga. Si Putin nga matagal nang may warrant. Kaya po lalong magiging katawa-tawan. Pinagtatawanan lang niya ICC. Ang mga sumiseryoso lang po sa ICC, yung mga taga rito na oposisyon. Pero lahat po, pinagtatawanan lang yan. May sinabi naman si Bangag, maganda daw ang solar dito sa Pinas kasi kahit may ulan dyan sa Pinas, may araw pa din daw. Alam mo, wala namang pong problema dyan sa mga pangarap nila eh. Maganda solar. Ano po ba problema sa maganda solar? Hindi po yan ang problema natin. Kung may solar po, wala pong problema. Tututulan ba namin yan? Ang problema namin, saan nyo isa-isay natin, saan nila dinadala yung pondo ng flood control? Wala kaming pakialam sa solar. Magtrabaho siya eh. Pangako pa lang po yan eh. Pinopromote nyo na kagad na may solar. Asan? Magaling po ito mag-tokis, 20 pesos na bigas. Wala po yan lahat. Tokis lang yan. Puring-puri na nila. Nasaan na si Biloso? Narito na ba sa Pilipinas? Akala mo nariyan na sa Pilipinas kung purihin eh. Puta ngayon, solar naman, ipopromote nyo rito, solar, asan niya? Panay hukay po ang ginawa, ang proyekto ni BBM, hukay. Magtatayo ng ganito, hukay, picture. Wala pong pondo. Naintindihan nyo po, walang pondo. Dahil lahat ng pondo, unprogram. Sino nakikinabang sa unprogram? Ano yung unprogram? Wala nakakaalam. Bakit hindi imbestigahan? Hindi natin alam kung bakit ayaw imbestigahan.
Solar kayo dyan. Tokis lang yan. Ay, solar oh. Sun. Nariyan. Inangkin na ba ni Marcos yung araw? O may solar energy na tayo? Asan po? Ayan. Tumingala kayo. Puta, may solar pa kayo nalalaman. Groundbreaking lang lahat. Magbigay kayo ng isa na sinimulan ni Marcos. Groundbreaking lahat. Huwag na kayo babudol ng bangag admin kasi dyan sila magaling sa pangbubudol. Nariyan na ba si Mary Jane Veloso? Kasi kala mo nariyan ako ipagmalaki. Magaling lang mangarap ang bangag. Kaya walang gawa. Groundbreaking pa lang. Pinagmalaki nga niya, hindi sa kanyang project eh. Kanya-kanya na tayong kayod. Wala na tayong mapapala sa gobyerno. Correct. Sa KOJC, pinakamalaking groundbreaking event niya. Mahilig lang maghukay. Malapit niyang hukayin sarili niyang butas. Ako nga, OFW, di nakabalik nung nag-pandemic. Natanggap pa ako ng 10K. Brad Pards. Puro groundbreaking lang. Kung plano yan, puro drawing lang. Huwag po kayo maniwala sa plano. Iba na po ngayon. May pangarap. Kunwari, tanungin mo sila. Ano na po, kumusta na po yung 20 pesos na bigat? Pangarap lang yun. Kayo naman masyado galit pa eh. Galit pa yung tanungan mo eh. Kasi pangarap lang daw yun. Pucha, ano bang pangarap sa, ibig sabihin, pag pangarap, hindi matutupad. The best talking lang si Bangag. Ang lakas mangarap nitong admin. Nag-trip. Yan. Boss Buds, more vlog sa Gilas. Panalo yung analysis mo sa game. Di lang pampolitika, pam-sports pa. Gandang hapon po, Kuya Host Badong. Gusto ko rin po talaga magano sa basketball. Ang problema nga time. Ano yan eh. Makain sa oras. Napakasayang na naumpisa ni Tatay Digong. Yung pledges na pinagsabi niya, wala naman nag-invest. Meron po nag-invest na naman, magtatayo na naman ng $100 million kumpanyang Apple sa Indonesia. Ayan, balita po kahapon. Tindi, no? Swerte ng mga kapitbahay natin, no? Nangarap na nga eh, gusto nyo panto pa rin. Puro shabs kasi si Bangag. Mas grabe pa kay Panot tong admin ngayon. Opo, alam nyo kung bakit mas grabe pa kay Panot? Wala pong susundan si Panot na alam mo yun? Wala siyang susundan eh. Eto, susunod ka na lang eh. Magaling talaga yan si Sir Bad sa pag-aanalisa. Yan nakakatawa. Pinagkakalat na makakauwi na si Mary Jane. Akala mo naman makakalabas na. Ikukulong muna hanggang dinidilig ang kaso bago pa pwedeng bigyan ng pardon. Pinagmalaki pa po dyan. Wala talagang mag-invest dito. Bangag ba naman? Hallucination, pangarap ni Dayunyor. Paglakas tama sa harap. Magkakaintindihan sila eh. Nakita niyo po ba meron doon eh. 'Di ba meron doon sa may sa may yung mga dating ini-interview. You know, Kush. Nagkukwenta eh, no? Totoo ba yun, Sir Buds, na donate ng yung Singapore government tas binawi din nila kasi bangag. Sobra. Sobra naman kayo. Pag-donation na, mayaman yung Singapore eh. Akala ni Castro, kaya niya paiyakin si Atty. Lopez, astig palang lahi nito. Full-blooded IP at pamilyang lawyer pala yan. Kaya pala, cool na cool ito. Hanggang kailan pa tayo magtitiis? Tagal pa ng 2028. Naiinip po kasi kayo eh. May 2025 naman. 'Di ba? Naiinip po kayo pag may nawagan po na mag-rally. Sumama po kayo para makita nyo po kung handa. Kasi parang ako tingin ko iba na yung way ng mga Pilipino. Hindi mo na makikayat sa yung katulad dati. Unless na may mag-trigger. Papalaki naman eh. Nakita nyo yung huli ni Tatay Digong nung umaten siya. Ang dami na po. Ang dami na. Panahon ni Pinoy may corruption pero patago. Panahon ni BBM garapalan ng corruption. Harapan at pag nasita mo magde-deny lang.
Pag mabuking, dehin boki kilang, makalimutan din yan, namo. Ito po ang kakaiba ngayon, no? Ang lalakas pa ng loob na maghamon ng open yung mag-waiver si Pangulong Duterte. Hinamon naman sila na pare-pareho tayong pumirma ng waiver. Ni isa po, walang pumirma ng waiver. Ni isa po. Kapag sa eleksyon, walang nanalo sa BBM slate, tapos lahat ng taga-Huadcom, nabura din yung unang laya-laya sa Pinas, yan si Tamba at magtatago. Open the books. Waiver ang panawagan nila Nung kinasahan sila ni Tatay Digong, wala rin. Di na nga ba binabanggit yung waiver? Kasi nga, paano nila babanggitin? Di tatanungin sila. Halimbawa, sinabi nila yan sa press. Di ba nananawagan ng waiver? Di ba? Nananawagan kayo ng waiver? Kaya po nila hindi po sinasabi na yung waiver kasi nga po, 'di ba? Pag nanawagan po sila ng waiver, pag sinabi po nila ng waiver, babalikan po sila ng reporter. Di ba naghamon nga si Tatay Digong, kayo po ba willing kayong pumirma ng waiver? Hindi rin. Sabi nila kay BP Sara, meron daw sapaw. Sabi ni BP Sara, very willing siya magpa-psychological test at drug test. Pero kayo magpapa-drug test. Isa lang ang test kay BP Sara, dalawa. Lugi si BP Sara. Isa lang kay BP sa mga young guns. May pumalagbang young guns? Wala, ni isa. Bad, sino pwede magsuheto sa HOR? Tayo. Huwag niyong iboto. Pag yan hindi nanalo yung mga kandidato ngayon na mga young guns at saka tong mga quadcom, pag hindi po nagsipanalo yan, kakabahan na yung mga aatake kay BP Sara sa susunod. Pag yan sila Abante, Chua, talo talaga yan, senador ang tinakbuhan. Sila Abante, Chua, yan sila Dan Fernandez, sino pa bang mga atake dyan? Sila Akop, sino pa ba yung mga umaatake dyan? Si Barbers. Kakabahan na yung mga susunod na atake. Ganyan pala pag umatake tayo. Itong si Luistro, Ortega Conggun. Kaya lang, minsan kasi sa probinsya, pamilya lang nila yung tumatakbo lahat Kaya lamang na lamang yung panalo di ba? Baka umaasa sila, ipapanalo sila ni Ma'am Shi, Coca. Wala nang schedule ang Quadcom sa 21 ata, natakot na sila sa mamamayan. Nagsala po si Abante. No? Nahuli sila wait for further announcement. Si Abante nagpa-interview. Hindi na raw po nila balak interviewin. Hindi na po nila balak interviewin si ipatawag si Tatay Digong kasi nga nakuha na nila lahat na impormasyon. Talaga? O ayaw nyo na mapahiya ulit? Oy, Ibarra, ba't mo gift? Si Ace Barbers, hindi po tumakbo yung asawa niya, tumakbong congressman at governor yung kapatid niya. Kaya lang, kung wala nga mga kalaban, paano nga matatalo? Hindi katulad ni Dan Fernandez, may kalaban. Di ba? Si ano ba? Yung si Luistro. Ano ba tinakbo niya ni Luistro? Galing-galingan May tinakbuhan ba yan? Boss, nakalimutan mo na si Luistro, si Gerber. Nalimutan na din ng marami yung resort sa Chocolate Hills. Yung insertion sa budget ng DepEd, sigurado sa ibang ahensya meron din. Dapat imbestigahan. Oy, nakalimutan ko yun. Tama. Bakit hindi nyo imbestigahan yung sarili nyo sa mga insertion? Ano ba tawag dyan? Kung ano man ang tawag dyan, vertical mode. Yan. Yung mga insertion po, di ba? Na direkta sila may control. Nagulat daw si BP Sara Meron dagdag na budget, hindi na nila control. Direkta na.
May napanood ako sa umagang nagkakape si Dan Fernandez, kape may halong wine at idlagyan pa Coca-Cola sa kainumin parang bangsag na din style. Boss Buds, kumusta naman yung Maharlika fans ni BBM? Yan nga po yung gusto kong mga malaman eh. Alam niyo sa totoo lang kayo, HOR, ang dami niyong pwedeng imbestigahan ngayon. Nakatutok lang kay sa Duterte, wala po sila iba iniimbestigahan. Duterte lang. Tinodo na ni Martin eh. Tinodo niya nang gamitin yung HOR para sa kanyang kapakanan. Ayan po. Resulta po ng third floor survey. Total, gusto niyo yung ibandera yung mga survey ng ano, ng mga no limit tangere, mga ano isa? Yung kinakantsawan na lang ngayon, Octa Arts dancers. Total, gusto niyong binabandera. Pahiya yung Octa Arts na siguro, wala na naniniwala eh. Sa pa-survey po ng third floor, 96% BP Sara, 4% Martin Romualdez. Ano kayo ngayon? Gagayahin din namin. Lalo na po sa mga kalye survey. Kalye survey po, nako, tambak. Mga terminology mo ngayon, Boss Buds, insertion, patayo, nakatutok. Minandro, hulos dili ka, aba. Wala sa hinagap ko yung mga pinag-iisip mo. Napagsama-sama mo sa magkakaibang sentences yan. Live ba kayo, Boss Buds? Opo, Vicente. Live na live. Yan. No Limit Tangere, gifted. One Badong Aratilis Vlogs membership. Yan. Member si Road Journey Smith. Minamalas ka. Minamalas talaga si Caitlyn. Hindi pa si Caitlyn. May Amore Calle survey na napanood ko. Puro landslide Duterte. Lahat sila gusto ang war on drugs. Gregory 2000. Kaya nga po eh. Alam ko po na maraming may gusto kay Duterte. Ang problema, pagdating ng eleksyon, hindi na naman iboboto yung mga straight Duterte. Napanood nyo po yung video na may pinuntang event si BBM pero halos walang kumakaway. Galit ng mga tao. Kaya nagpunta ron dahil sa ayuda. Sana nga pangalanan ni BP yung congressman na lumapit sa kanya para kunin yung ibang budget sa DepEd. Hindi ba si Saldi ko yun? Hindi ba pinangalanan? Pasensya na, kala ko si Saldi ko eh.